Maraming salamat una-una. Tuloy-tuloy ko na itong pagkakataon para matingin kayo lahat. Happy New Year sa inyong lahat. Una-una, magpapasalamat po ko sa inyo. Of course, to our good mayor sa kanyang pagkumpita para makasama kayo dito sa inyong fundraising itong lunes na ito. At ito'y palagay ko ay mahalagang pagkakataon para siguro makausap ang ating mga kasamahan sa pamahalaan bago pa uminit ang panahon dahil palapit na tayo sa panahon ng kampanya. Alam naman po natin na habang pumapasok tayo sa campaign period, sa election cycle, ay nangyayari, ay nagkakaroon na may init na masigasig na labanan sa politika. At ang sinasabi ko ay kailangan natin lahat ng itong proseso nito kahit kuminsan ay mahirap, kahit kuminsan ay komplikado, at kahit kuminsan masakit sa kalooban, ay ito ay mahalaga at importante dahil itong pamamaraan kung paano tayo nakakapili ng ating mga magiging leader, kung paano tayo namimili kung sino ang mamumuno at mamumuna sa ating pamahalaan. Kaya po, habang hindi pa tayo dumadating, hindi pa tayo nasa gitna ng campaign period, wala pa tayo sa gitna ng halalan, ay dapat wag po natin kalimutan na pagka pumapasok tayo sa proseso nito, hindi kataka-taka na kahit papano magkakaalitan, magkakasama ang loob, magkakaroon ng konting tampuhan pagka napasok na tayo dyan sa proseso niyan. Ngunit, wag po natin kakalimutan na ang punot dulo nitong lahat ay kailangan pa rin natin alalahanin na tayo ay nasa serbisyo publiko. At kailangan din natin, huwag natin kakalimutan na inaasahan pa rin tayo ng taong bayan na magdulot ng kanilang magdala ng serbisyo sa kanila. Lalo na sa isang nakiting at may importante na lungsod, na Quezon City, ay maraming umaasa sa serbisyo na binibigay ng ating pamahalaan. At kaya naman po, ito ang aking nagiging advokasya. Kaya ito ang nagiging panindigan ko sa nakaraang ilang buwan na ipaalala, hindi lamang sa mga government employees, sa mga public servants, kung hindi sa buong sambayanan, na huwag natin kakalimutan na proseso lamang ito na pagpili ng ating mga leader. Huwag natin kakalimutan ang mas malaki na kailangan natin gawin na ipagpatuloy ang progreso ng ating bansa. Ipagpatuloy ang pagpaganda ng buhay ng taong bayan. Ipagpatuloy ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Dahil po, lagi kong inaalala na pagka masyadong maging mainit at masyadong maging mainit ang labanan sa politika, ay makikita po natin sa kuminsan parang hindi na makapagbalikan. Huwag po natin paabutin sa ganun. Lagi natin alalahanin na bukod sa ating mga sariling ambisyon, para sa ating mga sarili, para sa ating mga partido, para sa ating mga grupo, para sa ating pamilya, para sa ating syudad, ay ang ating kailangan gawin para maging mas maganda ang buhay ng buong Pilipinas. Yan po ang dapat sa buhay natin pagka tayo ay bumalik na galing sa halalan, galing sa kampanya. Kaya po, huwag po natin kakalimutan na nung pagpasok ko lang, ang dami ko lang narinig. Nakarinig ako ng Ilocano, nakarinig ako ng Waray, nakarinig ako ng Tagalog. Marami po tayo pinanggalingan. Huwag natin kakalimutan po, tayo ay Pilipino, tayo ay inaasahan ng ating mga kababayan na tuloy ang pagtrabaho para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga lugar, kanilang mga community. Ito po ang ating hangarin, ito po ang ating layunin. Samahan niyo po kaming lahat na ipagpatuloy ang pagkakaisa
ng sambayan ng Pilipino, ang pagkakaisa ng Pilipino. Ang tanging paraan, ito ang tanging paraan para maramdaman na naman ng ating sambayanan ang progresibong Pilipinas. Samahan niyo po kami dito sa panindigan na ito. At kahit na ano pang mangyari sa darating na halalan, makikita po natin na ito ay magdadala ng kabutihan para sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At uli po, Happy New Year. Once again, the Senator of the Republic of the Philippines, Honorable Ferdinand Bongbong Marcos Jr.